Bala ko lang ikwento sa inyong channel yung naging karanasan ko noong binata pa ako. Tawagin na lang pala ninyo ako sa pangalang Alex. Taga Negros po ako. Pero yung ikukwento kong ito ay nangyari sa isang probinsya sa Panay. Noong mga panahong ito ay nagtatrabaho ako doon at may pwesto kasing bigasan yung isa kong tsuhin sa isang bayan sa Panay. Kaya't madali akong nakapasok doon. Dahil naging kulang nga noon yung tauhan ng tsuhin ko sa kanyang bigasan, naghanap ulit siya ng isa pang makakasama ko roon. At yun nga po, nagkaroon ako ng katrabaho na taga roon. Natawagin na lang po nating Iking. Mas matanda po siya sa akin ng 5 taon, kaya titinuring ko po siya bilang kuya. Madali naman kaming naging magkaibigan ni Iking. Palibhasa kasi ay palakwento po ito. Samantalang ako naman ay napakahilig makinig sa mga ikinukwento sa akin. Kadalasan kapag hindi pa gaanong madilim, ang labas namin sa trabaho, nagiinuman muna kaming dalawa. Isang pagkakataon nga noon, naikwento nga nito sa akin na malapit na raw yung pista sa kanilang baryo. Niyaya niya akong sumama noon. Nang sa gayon daw ay payagan kami na aking tsuhin. Dagdag pa niya, maraming mga talon at yungib sa kanilang bayan na pwede naming puntahan kapag tapos na nga yung pista sa kanilang baryo. Matapos yung araw na yon, ay umuwi ako sa aming bahay at pagkatapos ay nagpaalam na sa aking mga magulang. Medyo nag-aalangan pa sila dahil baka kung mapano raw ako. Ayon pa kasi sa aking ama, nauuso raw sa probinsya ni Naiking ang mga manglalason. At baka matipuhan daw ako ng mga manlalason doon. Pero dahil nais ko talagang sumama sa aking kaibigan, sinabi ko nga mag-iingat na lamang ako. Noong lumaon ay pumayag rin po sila, sa kondisyon na hindi ako hihiwalay sa aking kaibigan. Napatango naman ako sa kanila at nangakong gagawin ko ngayon. At dahil dito ay nakampante na rin yung mga magulang ko. Pagkarating ng araw kung kailan aalis na nga kami ni Iking, umaga pa lang ay nakapagpaalam na ako at sinadya naming bisperas nga kami pumunta roon dahil malayo-layo rin yung biyahe at baka gabihin nga kami ni Iking. Muli nila akong pinalalahanan noon patungkol sa lugar na aking pupuntahan at dahil dito ay muli nga akong nangako sa kanila na mag-iingat ako roon at hindi ako lalayo sa aking katrabaho. Pagkatapos ng usapan ay umalis na nga rin ako at nagpunta na sa bayan. Doon kasi kami magtatagpo ni Iking sa bigasan ng tsuhin ko. Naabutan ko nga yung tsuhin ko doon at muli nga akong nagpaalam. Noong una ay ayaw pa sana nito dahil wala siyang makakatulong sa kanyang bigasan pero nang sabihin namin na minsan lang din yon ay napapayag rin po namin ito. At nangako na lamang kami sa kanya na dadalan siya ng pasalubong sa aming pagbabalik. Nang tuluyang pumayag yung tsuhin ko ay umalis na nga kaming dalawa ni Iking. Dahil mga 9:00 na rin ng umaga kami noong bumiyahe, alam namin na mahihirapan kaming makasakay kapag nakarating na kami sa kanilang probinsya. Pero kahit na ganoon ay hindi kami nag-alangan sa pagbiyahe. Noong makaluwas na nga kami sa kabilang isla noon, agad nga kami noong bumiyahe patungo sa kanilang lugar. Ayon pa kay Iking, ay ilang oras din daw yung aming gugugulin sa pagbiyahe. Kaya't matulog na lamang daw muna ako habang nasa biyahe pa. Naisip kong mainam yung kanyang suwestyon, kaya't minabuti ko nang matulog muna. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe nang ako ay managinip, patungkol sa isang taong nag-abot sa akin ng isang baso. Hindi ko makita yung kanyang itsura, pero parang nais niya akong painumin. Dahil nahihiya nga ako, kinuha ko yung baso at agad na ininom yung laman nun. Pero bago pa man ako makalagok, bigla ang nabasag yung baso. Kitang-kita ko na maitim na putik yung laman ng basong yon. Kaya agad nga akong napamura. Susunggaban ko na nga sana yung taong yon. Ngunit nakita ko siyang punong-puno ng balahibo. Bigla akong nakaramdam ng takot. Kaya't napatras nga ako noon. Noon din, nagising ako na sobrang bilis ng tibok ng puso ko at talagang pinagpapawisan. Tinanong ako ni Iking kung ano nga bang nangyari. Kaya't sinabi ko nga
na nanaginip ako patungkol sa isang mabalahibong nilalang. Napailing naman po ito noon at nagwika sa akin na baka dulot lamang yun ng pagod. Naisip kong siguro ay tama naman ito. Kaya't sa halip na alalahanin pa yung aking naging panaginip, tinoon ko na lang yung aking pansin sa labas ng aming sinasakyan. Dumungaw nga ako sa bintana at doon ko napagtanto na talagang natagalan nga kami. Medyo natagalan po kasi yung alis namin noon. At yung masakla pa po noon, nasiraan pa kami at na-delay po kami ng ilang oras din doon. Medyo bad trip po noon pero wala kaming magawa kundi maghintay. Pahirapan din kasi yung masasakyan noong panahon yon. Nung naging okay na nga po yung lahat, inabutan na nga po kami ng halos paggabi na. Inalay ko na lang yung sarili ko noon sa panonood sa aming nadadaanan. Subalit nang kalabitin ko nga yung aking katrabaho at ibinaling ko sa kanya yung aking pansin, ng mga sandaling yon ay pabulong po itong nagwika. Sinabi niya na baka isang babala yung aking naging panaginip. Napakunot noon na lang ako noon at nagtanong kung ano nga bang ibig niyang sabihin. Dahil dito ay nagwika siya na may mga manlalason at aswang sa kanilang lugar at yun daw yung dapat naming iwasan. Maging siya ay hindi alam kung paano yun matukoy. Kaya't kailangan ko lang daw na mag-ingat sa mga taong aking nakakasalamuha. Tumango naman ako sa kanya. At doon ko nga napagtanto na tama yung sinabi nila tito sa akin. Pero dahil naroroon na nga kami at papunta na sa kanilang lugar, ay hindi ko na lamang pinansin yon. Nang makarating kami sa terminal ng bus ay minabuti ni Iking na magpatid sa isang tricycle. Nagkataon kasing merong pumaparada na malapit lang doon. Kaya kahit medyo may kamahalan yung pamasahe ay pinatulan na rin po namin yon. Habang bumabiyahe kami, nagtanong sa amin yung driver noon kung sino nga ba sa amin yung dayo sa lugar na yon. Nagwika naman akong ako. Kaya't pinaalalahanan niya akong mag-ingat sa mga manlalason at aswang. Dagdag pa niya, paborito daw nilang paglaruan yung mga dayo sa kanilang lugar. Naging tahimik na lamang po noon si Iking. At nakinig na lamang sa aming pagkukwentuhan ng driver. Hindi ko na namalayan kung gaano ba katagal yung naging biyahe namin. Lalo na talagang inaantok na rin po ako noon. Napansin ko rin po noon na parang karamihan sa mga bahay naming nadadaanan ay patay na rin po yung ilaw. Kahit hindi pa naman gaanong malalim yung gabi. May sayawan naman sa kanilang baryo. Pero dahil sa pagod namin sa biyahe ay nawala yun sa aming interes. Dumiretso kami ni Iking sa kanilang bahay. At nabutan namin yung iba nilang bisita na nagiinuman. Niyaya pa nga nila kami noon. Ngunit tumanggi na muna kami at napagpasya naming magpahinga. Pagkaraan ng ilang oras noon, nagising ako dahil sa ingay sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung anong oras na rin yon, pero nakakarinig ako ng mga ingay sa labas ng kanilang bahay. Sinubukan kong bumangon at sumilip sa bintana. Nang mga panahong yon, biglaang lumakas yung kabog ng aking dibdib. Narinig ko kasi yung mga taong nasa labas at pinag-uusapan nila ako. Lalo pa akong kinabahan nang makita kong may nakasalang na malaking kawa sa labas. Hindi ko alam kung bakit naisip ko na meron silang masamang gagawin sa akin. Dahil doon ay sinubukan ko na ngang umalis sa bahay ng aking katrabaho. Talagang tinutuban ako ng hindi maganda na hindi ako mapakali hanggat hindi ako makaalis doon. Yun bang tipong bigla ka na lang nakaramdam ng kakaibang takot? Na talagang sinunod ko nga po yung aking kutob. Dala yung aking bag. Marahan akong lumabas sa pintuan ng kwarto kung saan kami natulog. Himbing pa rin naman sa pagtulog si Iking, kaya't nagawa ko nga po noong makalabas. Nung naroroon na ako, naganap ako ng madadaanan. Naisip kong sana'y dumaan sa kusina. Ngunit meron akong narinig na nag-uusap doon. Bunsod nito, sinubukan kong dumaan sa may tapat ng kanilang bahay. Marahan akong naglakad patungo sa kanilang sala. At nang naroroon na ay bahagya akong binuksan yung pintuan. Agad nga akong sumilip doon. At nakita kong merong nakatambay roon. Ilang segundo ko rin silang tinititigan. At nakita kong may kakaiba sa kanilang mga kinikilos. Isa pang kapansin-pansin noon sa kanila
ay napakalansa po nila at parang mabalahibo rin yung kanilang mga katawan. Alam ko kaagad na may kung anong kakaiba sa kanila. Kaya't nakipagsapalaran na po ako noon at sa kusina na lamang ako dumaan. Saktong papalapit na nga ako roon nang malaman kong naging tahimik na pala roon. Dahil dito ay hindi na nga ako nag-aksaya pa ng panahon at mabilis akong lumabas doon. Dahil wala na yung mga nag-uusap doon banda. Hindi ko alam kung saan na nga ba nagpunta yung nagkukwentuhan doon. Pero hindi ko na nga rin po yun inintindi. Dahil ang nais ko ay makaalis na rin doon. Alam ko sa aking sarili na kapag mahuli nila ako, baka ako pa yung kanilang ihahanda sa pista. Noong makalabas na nga ako sa kanilang kusina, sinubukan kong tignan kung ano nga ba yung kanilang ginagawa. Ganoon na lamang yung aking gulat nang makita kong may kinakatay sila ron. Hindi po yun baboy. Hindi rin baka. Kung hindi isang tao. Kinabahan ako ng husto. Kaya't mabilis akong umalis sa bahay ni Naiking. Alam kong delikado yung aking sitwasyon doon. At hindi ko alam kung batid nga ba ng aking katrabaho yung masamang binabalak ng kanyang mga kamag-anak doon. Nang medyo nakalayo na nga po ako, ay narinig kong may sigawan sa bahay ni Naiking. Nagkaroon ako ng hinuha na baka nalaman na nga nilang nakaalis na ako. Dahil dito ay hindi nga ako tumigil sa paglalakad kahit pa na hindi ko alam kung saan ba talaga ako papunta. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad nang makarinig ako ng huni ng baboy. Napaisip kaagad ako na pupwede akong magtago roon nang hindi agad nahahalata ng pamilya ng katrabaho ko. Dahil naisip ko rin na baka nasundan nga nila ako dahil sa aking amoy. Kahit pa na hindi ako sigurado sa aking gagawin, hinagilap ko pa rin kung nasaan naroroon yung babuyan na aking naririnig. Parang babuyan po kasi yung naririnig ko na yung tipong marami talagang baboy na umiigik. Mabuti na nga lang at agad ko po yung nahanap. Pumasok ako sa kulungan ng mga baboy at minabuting doon na lamang muna pumirme. Halos masuka na nga ako ng panahong yon. At maging yung suot kong damit ay may mga bahid na rin ng dumi ng baboy. Pero hindi talaga ako umalis doon. Pagkaraan ng ilang minuto pagkatapos kong makapwesto ron, nakarinig ako ng paghuni ng tiktik sa paligid. Sobrang hina lang po yon at talagang pahina pa ng pahina. Kaya alam kong malapit lang din sa aking kinaroroonan. Ngunit sa halip na mataranta, tinatagan ko po yung loob ko. Sumiksik ako sa bahagi kung saan nga nakahiga yung mga baboy, na ng panahong yon ay natahimik na rin. Noong mapansin ko na madali akong makita roon, minabuti kong mahiga rin kasama ng mga hayop. Habang ganun nga yung nangyayari, may ilang baboy yung umiigik ng mahina. Dahil dito ay kinabahan ako na baka makita ako ng aswang doon. At bunsod nito, sinimulan ko na nga po yung aking pagdarasal na sana ay hindi mahalata ng mga aswang na naroroon ako. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagdarasal nang makarinig ako ng boses ng isang lalaki. Nagmumura po yun na parang nagbabanta na parang may kung sinong kalaban. Pagkatapos niyang magbanta, biglang nawala yung paghuni ng aswang sa paligid. Naisip ko kaagad noon na matutulungan ako ng taong yon, kaya't dali-dali nga akong bumangon at humingi ng tulong. Agad namang lumapit yung lalaking yon sa kulungan ng mga baboy at nagulat siya nang makita ako roon. Kamuntikan pa nga po nito akong mataga. Ayon pa sa kanya, kukuha lang daw sana siya ng baboy na kanilang kakatayin kinabukasan. At hindi niya alam na naroroon ako. Inusisa niya kung bakit ako napadpad doon. At sinabi ko nga po sa kanya yung lahat ng mga nangyari. Kaya daw pala nakarinig siya ng mga huni ng tiktik sa paligid. At yun nga raw yung kanyang itinaboy. Kilala nga niya yung pamilya nila Iking. At ang sabi pa nito, malamang hindi pa raw aswang yung katrabaho ko. Ang mga kamag-anak daw kasi nito at maging yung kanyang mga magulang ay puro aswang na. Marahil daw, dahil sa pagiging gala ng katrabaho ko, ay hindi pa siya nahahawaan ng pagkaaswang nila. Naawa naman po ito sa akin noon, kaya't dinala nga niya ako sa kanilang bahay.
Hinayaang makaligo at binigyan pa ng damit. Hindi muna ako umuwi noon at sinabihan niya akong doon na lang magpalipas ng gabi. Ayaw ko man sana dahil natatakot ako pero nangako naman po itong walang mangyayaring masama sa akin. Mabuti na nga lang at wala namang nangyari. Kinaumagahan naman ay inihatid pa nga po niya ako papunta sa aking masasakyan. Hindi na ako nakapagpaalam sa katrabaho ko noon at mula po nang mangyari yon, hindi na rin bumalik si Iking sa kanyang trabaho. Talagang hindi ko na po ito nakita pang muli. Hindi na rin siya nagpaliwanag dahil alam na nga rin po niya na alam ko na yung sekreto ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung plinano rin ba nila yon. Pero ang alam ko ay hindi na ako babalik pa sa lugar na yon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat. Tawagin niyo akong Tom. At meron akong ibabahaging kwento sa inyong channel. Itong kwentong ito ay naging karanasan ng tatay ko noong kabataan pa namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Roberto. Nangyari itong kwentong ito sa Aklan noong mga nasa kalagitnaan ng 1995. Hindi kasi matandaan ni tatay yung eksaktong buwan. Noong mga panahong yon ay hindi pa raw ako nag-iisang taon. Simula nga noong binata pa yung tatay Roberto. Naging hanap buhay na nga niya yung paglalako ng mga balot. May tuturing kong itong hanap buhay niya yung siyang tumulong sa aming pamilya. Lalo na nga noong ipinanganak raw ako. Maging siya ay hindi nga rin nakalain na hanggang sa mga panahong ito, ang paglalako pa rin ng balot yung siyang tutulong sa amin sa pang-araw-araw na mga gastusin. Noong mga unang taon daw ng relasyon ni tatay at nanay, tutol yung mga magulang ni nanay dahil wala raw mararating yung kanilang pagsasama dahil paglalako lang ng balot yung ibubuhay ni tatay kay nanay. Ayon pa nga kay tatay, madalas pa raw siyang paringgan ni lolo na hindi nito mabubuhay si nanay sa kanyang mga balot. Magmula raw noon ipinangako ni tatay na ipapakita niya kina lolo na kaya niyang buhayin yung aming pamilya kahit sa pamamagitan lamang ng paglalako. Yun nga at mula sa bisikletang ginagamit niya sa paglalako, nagkaroon siya ng tricycle at isang segunda manong jeep na nabili rin niya sa kanyang kaibigan. Natuwa naman sina lolo kay tatay magmula noon at naging maayos na nga yung pagtrato nila dito. Yung tipong nagkaroon na nga sila ng tiwala. Namangha pa nga raw sila dahil kahit na unti-unti nang umaangat yung kabuhayan ni tatay at nanay ay hindi pa rin ito nakakalimot sa kanyang pinagmulan at lalo pang naging matulungin sa kapwa. Yung kwentong ito ng tatay ko ay nangyari noong minsang makarating daw siya sa liblib na baryo. Papaubos na raw kasi noon yung kanyang mga paninda at naisipan niyang ilapo yun sa mga malayong baryo. Nang sa gayon ay maubos daw ito. Anya pa, sayang din daw yung kikitain niya kung uuwi siyang merong tirang paninda. Ayon nga kasi sa kanya, malas daw yun kapag hindi nauubos yung paninda. Kaya kahit na may babalik lamang yung kanyang puhunan, ay ibinebenta niya nga po sa murang halaga. Mga bandang alas 7 ng gabi nung dumiretso na nga siya sa isang baryo. Kahit kailan daw ay hindi pa nga siya nakakapunta ng gabi sa baryong yon. Dahil napakalayo nga raw nito. Hindi raw siya nakakaramdam ng kung anumang takot noon. Gawa ng hindi naman siya ganong paniwalain sa mga kakatwang bagay. Lalo na nga sa mga bagat ng aswang at kung ano-ano pang nilalang. Dumiretso nga siya noon nang walang pag-aalinlangan. Pagkapasok pa lang daw niya sa baryong tinutukoy ko sa kwento, sumigaw na rin siya kagad para tawagin yung atensyon ng mga tao. Sa mga unahang parte ng baryong yon ay wala naman daw bumibili sa kanya. Pero noong nakarating na nga raw siya sa may sentro ng baryo hanggang sa may dulo nun, ay naubos naman daw yung kanyang paninda. Ganoon na lang yung pagpapasalamat nito dahil walang natira sa kanyang mga paninda. Pero dulot nga ng kanyang biyahe, nakaramdam daw siya ng pagkauhaw
Kaya't naghanap nga siya ng tindahan kung saan siya pupwedeng makabili ng maiinom. Sakay ng kanyang tricycle ay binaybay nga raw niya yung pabalik ng daan. At tumigil daw siya sa may tapat ng tindahan at nasaktong naroroon daw yung isa niyang kakilala na umiinom daw noon ng beer. Dahil kahit papano ay meron naman siyang kakilala sa baryong ito. Kung ano-anong araw yung kanilang napag-usapan noon. At hindi na raw namalaya ni tatay yung oras noon. Kung hindi raw niya napansin na parang naghahanda na yung tindera para magsara, ay hindi pa raw sana siya magpapaalam na mauuna nang umuwi. May motorsiklo naman daw yung kanyang kakilala ngayon kaya hindi na nga ito niyaya pa ni tatay. Noong mga panahong yon, nang makita ni tatay na madilim na nga yung kalsada ng kanyang tatahakin ay doon nga siya nakaramdam ng bahagyang takot. Pero pilit daw niyang iwinaksi yon at minabuti niyang bilisan yung kanyang pagmamaneho ng kanyang tricycle. Hindi na rin daw siya napatitig pa sa salamin dahil baka kung anong araw yung kanyang makita. Noong malapit na siyang makarating sa may kabilang baryo, may nahagip daw yung ilaw ng kanyang tricycle. Muli niyang nilingon yon. At nang makita niya na isang matandang babae yon na naglalakad sa dilim, agad raw niya itong tinawag at inihinto yung kanyang tricycle. Ilang ulit pa raw niya itong tinawag hanggang sa mapatitig na sa kanya yung matanda. Lalo pang naawa yung tatay ko noon nang makita niya yung itsura ng matanda na parang pagod na pagod. May dala kasi itong lata ng biskwit at parang may kabigatan daw po yon. Tinawag yun ni tatay at sinabihan na makisakay na lamang sa kanya para hindi na nga ito mahirapan pang maglakad. Lumapit naman sa tricycle ni tatay yung matanda at nagwika na sa susunod na baryo na lamang daw siya bababa. Nagpasalamat pa nga ito kay tatay bago tuluyang sumakay ng tricycle. Okay lang din kay tatay dahil dadaanan naman niya yung baryong yon. Hindi na nga noon nakapagsalita pa yung aking ama at muling pinandar yung kanyang tricycle. Nawala na raw noon yung kanyang takot dahil may kasama na nga ito. Noong natanaw na nga ni tatay na papasok na nga sila doon sa baryong sinasabi ng matanda, ay doon nga niya napansin na parang nababalisa daw yung matanda. Panay daw yung paglingan nito sa paligid na parang may kung anong hinahanap. At noong makarating na nga sila sa bahagi ng kabilang baryo at walang mga gaanong kabahayan, doon na nga nagpaalam yung matanda at nagwika na bababa na raw po ito. Hindi naman noon nagdalawang isip yung aking ama na ihinto yung tricycle nito at hayaang makababa yung matanda. Pagkababa nga raw na pagkababa ng matanda, ay agaran daw itong naglakad. Nagulat pa noon si tatay dahil sa sobrang bilis daw nito kung maglakad at nawala agad yon sa tabi ng tricycle. Dahil doon, nakaramdam ng kilabot yung tatay ko. Iniisip pa niyang baka multo yung matanda. Kaya't agaran nga raw niyang pinaharurot yung kanyang tricycle para makauwi na rin kaagad. Saktong pagkarating ni tatay sa bayan, doon nga niya napansin na naiwan ng matanda yung lata ng biskwit nito. At doon, naisip ni tatay na hindi multo yung matanda. Anya pa, kung multo daw yon, dapat wala raw yung maiwang bagay roon. Balak sana niyang buksan yon at iwan na lang yon sa bayan pero naisip niyang baka makikita niya rin naman yung matanda kinabukasan at baka hanapin nga nito sa kanya yung lata nito. Sa kadahilan ng yon, minabuti niyang dali na lamang yon pauwi sa aming bahay. Pagkarating niya sa bahay, agad niyang sinabi kay nanay na naiwan ng matanda yung lata na marahil ay biskwit nga yung laman. Naintriga naman daw yung nanay ko sa latang yon. At sinubukan daw niya yung buhatin. Pero ganoon na lang daw yung gulat niya dahil hindi raw normal yung bigat nito. Bagay na napansin naman din ni tatay. Nakumbinsin naman si tatay noon na baka hindi nga biskwit yung laman nun. Dahil malakas pa nga yung kanilang kutob. Na baka iba talaga yung laman ng naturang lata. Sinubukan nga ni tatay na buksan yon. At noong medyo nagkaroon na nga ng awang sa pagitan ng lata at ng kanyang takip,
Biglaan daw na sumambulat yung hindi kaaya-ayang amoy sa paligid. Parang napakalansa daw nun, na hindi nila maipaliwanag ng husto ang kakaibang amoy nun. Muling ibinalik ni tatay yung takip ng lata at pareho raw sila ni nanay na nawala ng lakas ng loob para alamin pa kung ano nga bang laman nun. Noong mga ganoong sandali, may kutob ng hindi maganda yung tatay ko. Sinabi niya rin kay nanay na malakas yung kanyang duda na baka aswang yung matandang yon. At sinabi pa raw niya kung ano pa yung kanyang mga ibang napansin sa kanyang naging pasaherong yon noong nakasakay nga ito sa kanyang tricycle. Idinagdag pa nga noon ni tatay yung pagbaba ng matanda sa bahagi ng kalsada na walang kabahayan at ang mabilis daw nitong pagkawala. Namula agad naman yung mata ng aking ina noong marinig nga niya yung kwento ni tatay. Sinabi niyang kung hindi siya nagkakamali ay baka aswang nga yung matandang naisakay ni tatay at ang latang kanyang dala ay paniguradong baka lamang loob o karne ng tao. Dahil nga sa sinabing yun ni nanay, naisipan ng tatay ko na tuluyan na ring buksan yung lata ng sa gayon ay makumpirma nga nila kung ano ba talaga yung laman nun. Subalit nung akmang bubuksan na nga sana niya yung lata, biglaan silang binulabog ng magkakasunod na paghuni ng aswang sa paligid. Parang huni raw yun ng tiktik. Pero parang napakahina raw at tila bumubulong lamang malapit sa kanilang dingding. Dahil may kutob na nga sila kung ano nga ba yung laman ng lata at kung ano yung matandang yon, buong tapang na nagwika yung tatay ko. Sinabi nito na kung nais kunin ng umaaligid yung lata, ay ilalagay daw niya yon sa may labas ng kanilang bahay ng mismong sandaling yon. At pagkatapos nga niyang magwika, natahimik daw yung paligid noon. Maniniwala na nga sana silang baka nawala na yon. Pero nagising daw ako at nagsimulang umiyak ng umiyak. Dahil doon ay muling nagwika yung aking ama. At sinabing lalabas na nga siya ng bahay at isasauli yung latang yon. Pero wag daw akong gagalawin ng aswang. Dahil isusumbong ni tatay yung patungkol sa matandang nag-iwan ng lata sa kanyang tricycle. Kahit papano ay namukha naman daw niya yon at kapag ilarawan niya sa ibang mga tao ay baka makilala nga ng iba. Pagkatapos sabihin ni tatay yung mga katagang yon, isinukbit daw niya sa kanyang tagiliran ang kanyang itak. Tsaka nagmadaling lumabas ng bahay, nadala-dala yung lata na merong lamang hindi pa rin nila tukoy. Habang naglalakad noon, pinakiramdaman niya yung paligid. Pero hindi raw niya maramdaman yung presensya ng aswang na malapit sa kanya. Ilang segundo pa siyang nanatili roon at nagpalinga-linga pero wala raw talagang aswang. Ayon pa nga kay tatay, matatawa na raw sana siya sa kanyang sarili. Dahil naniniwala siyang merong aswang na parang malabo naman. Ngunit nang makarinig raw siya ng kaluskos sa madilim na bahagi ng aming bakuran at may naninag daw siyang mapupulang mga mata na parang nakamasid sa kanya, doon nga ay pinanindigan daw siya ulit ng mga balahibo sa kanyang batok. Ramdam din daw niya na parang nanlaki yung kanyang ulo dahil nga sa pangingilabot. Sa kadahilan ng yon, iniwan na lang niya roon yung lata at patakbo na siyang pumasok ng bahay. Pagkapasok nga ni tatay, ay hindi raw muna nito isinara yung pinto. Tinawag pa raw siya ni nanay na nooy karga-karga ako. At sinabihang sara na nga yon. Pero napailing daw yung tatay ko noon. At nanatili daw siya sa may likuran ng pintong bahagyang nakaawang noon. Pinagmasdan daw niya yung bahagi kung saan nga niya iniwan yung lata. At maging yung parte ng labas ng bahay namin kung saan nga niya nakita ang mapupulang mga mata. Walang ano-ano ay nagulat na lamang yung aking ama nang makita niyang itim na nilalang na lumapit sa latang kanyang iniwan sa labas ng bahay. May liwanag din kasi kahit papano na mula sa buwan. Na noon ay hindi pa nga ganun kaliwanag pero sapat na para makita yung paligid. Sa isang pagkisap ng kanyang mata
ay magkahalong mangha at hintakot yung kanyang naramdaman dahil kitang-kita niyang mabalahibong nilalang na iyon. Bigla ang naging isang dambuhalang ibon daw yon. At nalaman kaagad na aking ama na ibon yon dahil ibinuka nga nito yung kanyang napakalapad na pakpak. Agaran daw na lumipad yung ibon. Habang bitbit na raw nito yung lata na may lamang kung anong napakabahong bagay. Narinig na lamang nila yung pagaspas ng pakpak na papalayo sa may tapat ng aming bahay. At pagkatapos daw nun ay mabilis nang isinara ng aking ama yung pinto ng bahay at lumapit kay nanay. Hanggang sa mga oras na iyon, patuloy pa rin daw ako sa pag-iyak. At dahil doon ay si tatay na nga yung humeles sa akin at kalaunan naman daw, ay tuluyan na rin akong nakatulog ulit. Sinabi niya kay nanay na tama nga yung kanilang hinala na pagmamay-ari ng aswang yung latang yon. Malakas daw yung kanyang kutob. Na yung mismong matandang yon din yung kumuha nun. Marahil daw ay nagawa nitong sundan yung aking ama dahil alam niya sa kanyang sarili na nakalimutan niya yung daladala niyang lata na merong lamang napakabahong kung ano. Pagmula nun ay hindi na nga naglakas loob pa yung aking ama na pumunta ulit sa naturang baryo kapag madilim na. Naglalako pa naman daw siya hanggang sa mga panahong ito. Kahit ngayon po, naglalako pa rin minsan yung tatay ko kahit hindi na kailangan. Parang libangan na rin po nito. At bago sumapit yung alas 8 ay umuwi na rin po ito. Napaisip noon yung tatay ko na baka hindi siya inatake ng matanda ng gabing yon dahil din sa kabaitang kanyang pinakita. O baka dahil tapos na yung matanda na makahanap ng biktima. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento at maraming salamat po. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Binabati ko rin ang ating masipag na narrator. Tawagin ninyo ako sa pangalang Rowen ng Capiz. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari taong 1991. Karanasan ko mismo ito at ng iba pang mga tao na mababanggit dito sa kwento. Lumaki ako sa isang baryo na medyo magulo. Yung tipong wala akong maalalang fiesta na walang nagkakagulo. Laging merong away na malala. Kahit sa mga normal nga na araw, maya't maya po yung nag-aaway. Dahil palagi pong lasing at mga basagulero yung ibang kalalakihan sa baryo namin. Nagumpisa po yung kwentong ito noong meron po kaming namatay na kamag-anak, kapatid ng tatay ko. Dito po nagumpisa yung lahat. Itong tiyuhin ko na namatay, meron itong nag-iisang anak na tawagin nating Kuya Harold. Pinsan ko na mga 5 taon yung agwat sa akin. Itong tiyuhin ko na ito na namatay ay medyo problema rin talaga ng pamilya bago ito pumanaw. Lagi po kasi itong merong kaaway. Paano ba naman? Pinapatulan niya lagi yung mga taong nagsasabi na isa raw siyang aswang. Marami po talagang nagsasabi noon na aswang raw yung tiyuhin ko. Kahit hindi naman talaga. Medyo may problema lang po ito sa pag-iisip. Kaya minsan, lumalabas po ito ng gabi at kung saan-saan napapadpad. Patay na rin kasi yung asawa ng tiyuhin ko na ito. Matagal na. Kaya yung anak na lang din talaga nito yung kanyang kasama. Pero ngayon, iniwan na rin niya yung kanyang anak. Katunayan, pinatawagan talaga ng tatay ko ng albularyo itong tiyuhin ko na ito. Para patignan kung totoo nga bang aswang o hindi. Pero natawa na lang po kaming lahat. Dahil hindi raw talaga, sabi ng albularyo. Gayunpaman, kahit nalaman na nga po namin na hindi, marami pa rin talaga yung naniniwala na aswang talaga yung tiyuhin ko. Kaya nung mamatay po ito, ano pa ba yung iisipin ng iba tungkol sa kanyang anak na naiwan niya? Hindi talaga maiiwasan. Naisipin pa rin ng iba
na minana talaga ng pinsan ko yung pagkaaswang ng kanyang ama. Kahit hindi naman nga talaga aswang yung tsuhin ko. Yun din yung dahilan kung bakit konti lang yung pumupunta sa lamay ng tsuhin ko. Wala talagang masyadong tao. Wika nga ng tatay ko sa pinsan ko noon, wag na lang daw niyang pansinin. Baka nga raw yung ibang nagpapakalat at pumipilit sa mga bali-balita. Ayun pa talaga yung totoong mga aswang. Isang gabi habang nasa lamay kami at meron pang kaunting naglalaro ng baraha, biglang nagkainitan yung pinsan ko at ang isang kababaryo. Tinatanong kasi talaga nito kung totoo bang aswang yung tsuhin kong namatay. Na talagang inaasar po nito. Syempre, nagalit naman yung pinsan ko. Patay na yung tatay niya pero may ganun pa ring mga tanong. Itong nagtanong sa kanya ay kababaryo rin namin. Natawagin nga nating Mang Igme. Patawa-tawa lang ito noon habang nagagalit na yung pinsan ko. Pumasok sa loob ng bahay yung pinsan ko noon na galit na galit. Sinabihan ako agad ni tatay noon. Dali, sundan mo. Baka kumuha ng armas at magkagulo pa. Wika pa ng tatay ko sa akin. Kaya sinundan ko na nga sa loob yung pinsan ko. Nang halongkat po ito doon sa kanilang kusina. Tapos kumuha po ito ng kutsilyo. Pinsan, wag. Wala kang mapapala kapag pinatulan mo pa. Bitawan mo na yung kutsilyo. Wala ka namang minanang kahit anong pagkaaswang Alam natin yon. Kaya hayaan mo na. Sabi ko pa noon habang sinusubukan kong pakalmahin ito. Hindi naman ako naghahanap ng gulo at hindi ko naman gagamitin sa masama itong kutsilyo. May patutunayan lang ako sa iilan lang naman ng mga tao na nandito. Sabi nito, sabay kumuha siya sa isang lalagyan ng bawang, luya, kalamansi, asin. Parang lahat ng pwede niyang makuha doon. Ito, mga pangontra to sa aswang, diba? Ipapakita ko lang sa kanila na hindi ako aswang o kung ano pa, gaya ng kanilang mga iniisip. Wika pa nito, tapos kinuha rin niya ang nakatagong buntot ng pagi at lumabas na nga ito ulit ng bahay. Galit po ito noon, pero hindi naman nakikipag-away talaga. Naghiwa po ito ng kalamansi, ganon din ang bawang at luya. Tapos sa harap ng iilan lang namang mga tao doon, dahil wala naman ngang masyadong nakikiramay, kinain po ni pinsan yung mga yon. Piniga-piga pa nga po niya sa kanyang bunganga yung kalamansi. Oh, ano ngayon? Aswang pa rin ba ako? Kahit araw-araw ko pang kainin lahat ng ito, wala akong mararamdaman na tulad sa mga iniisip ninyo. Wala akong minana. Hindi aswang yung tatay ko. Wika pa nga ng pinsan ko noon. Tapos kinuha niya ang buntot ng pagi at hinampas-hampas yon sa kanyang kamay at sa kanyang tiyan. Ito pa, buntot ng pagi. At wala pa rin sa akin. Sabi pa nito habang nakatingin kay Mang Igme. Natahimik yung ilan pang kalalakihan na nandoon. Okay na ba? Ayos na. Puro kayo paratang Sabi pa ng pinsan ko noon. Kahit si Mang Igme ay hindi na rin sumagot. Pero biglang nagsalita ang isa pang matanda naming kababaryo na kaibigan talaga ng namatay kong tsuhin. Tawagin naman natin yung matanda bilang Lolo Manuel. Ang sabi nito, bakit hindi mo naman subukan, Igme? Kainin mo yung mga kinain niya. Baka puro kabintang tapos ikaw pala talaga yung aswang. Ganyan yung ugali ng mga aswang Binibintang nila sa iba. Nililipat nila yung duda
sa ibang tao para ilayo ang mga tao sa kanilang tinatagong sekreto. Ikaw naman, sabi noon ng matanda, na talagang hinamon nga nito si Mang Igme. Ano ka ba namang matanda ka? Hindi na nga ako sumagot para wala ng guli. Sige na. Hindi na siya aswang. Aaminin ko, sabi ni Mang Igme noon. Pero ayaw niyang gawin yung pinapagawa ng matanda. Nilapitan siya ngayon ng pinsan ko na merong hawak-hawak na buntot ng pagi. Ito na lang ang subukan mo, sabi pa ng pinsan ko. Sabay inangat niya yung buntot ng pagi na akmang ihahampas po niya yon kay Mang Igme. Pero todo iwas si Mang Igme. Doon na nga kami nagtaka. Bakit parang totoo na? Ba't parang umiiwas talaga siya na parang merong tinatago? Ganon yung naramdaman namin noon eh. Hanggang sa nakalapit na nga talaga yung pinsan ko sa kanya. Subukan nyo lang po para mapatunayan. Mahina lang naman hampas eh. Hindi ka nga masasaktan para matapos na rin po ito. Pare-pareho lang naman tayong hindi aswang dito malamang eh. May basbas po ng albularyo ang buntot ng pagi na ito. Kaya imposibleng wala itong bisa. Matatakot ka lang naman dito. Kung totoong isa kang aswang. Wika pa ng pinsan ko noon. Pangiting-ngiti lamang si Mang Igme. Pero patras na po ito. Umiiwas po talaga ito. Tama na nga kayo sa kalokohang ito. Uuwi na nga ako eh. Sabi pa nito. Pero nung lumapit na nga talaga yung pinsan ko sa kanya, bigla niya po itong tinulak, Sir Dan. At bago mapatras si pinsan, hinataw niya kay Mang Igme yung buntot ng pagi na parang pabiro lang. Alam ko yon dahil kilala ko yung pinsan ko. Hinataw niya po si Mang Igme nang hindi naman kalakasan talaga na ang nasa utak niya ay parang biruan lang. Pero hindi niya inaasahan ang naging epekto nun kay Mang Igme. Tinamaan po ito sa may balikat at laking gulat naming lahat na bigla po yung ininda ni Mang Igme. Talagang nasaktan siya na talagang napasigaw pa nga at napaupo. Ako naman ay hinawakan na agad yung pinsan ko at baka ulitin pa po niya yon. Habang yung tatay ko, hinawakan din si Mang Igme. Lalo at biglang nagiba ang kanyang ekspresyon sa kanyang mukha. Galit po ito kay pinsan. Tapos sinahawakan nito ang kanyang balikat. At nung bahagyang hinawi ng tatay ko yung suot na sando ni Mang Igme, agad niya rin pong tinulak yung tatay ko. Parang titignan lang naman sana ni tatay eh kung bakit talaga niya ininda yung mahina lang naman na paghataw sa kanyang balikat. Pero kahit nagawa niyang itulak yung tatay ko, nakita na po naming lahat. Yung balat po nito sa parteng yon ng kanyang balikat, parang nangitim. Samantalang tulad ng sabi ko, hindi naman siya hinataw ng malakas ng pinsan ko gamit yung buntot ng pagi. Hindi yun magkakaganon sa isang simpleng paghataw lamang. Nung medyo napaisip na nga po yung mga taong nandoon, nagmadali pong tumayo si Mang Igme at agad na po itong umalis. Maraming kuro-kuro noon. Naging hati ang mga opinyon ng mga taong nandoon. Hanggang sa mag-uwian na nga rin yung karamihan sa kanila. Mga bandang 12:00 po ng hating gabi, naglalaro-laro pa rin kami ng baraha. Bali ako, si tatay, yung pinsan ko at ang matandang si Lolo Manuel. Kami na lang po yung natira noon eh. Nung biglang sinabi ni Lolo Manuel na uuwi na rin daw siya. At dahil matanda na nga rin po ito at medyo malayo pa doon yung kanilang bahay, nagbolontaryo na lang po kami ng pinsan ko na ihatid po yung matanda at agad na nga rin kaming umalis. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo doon sa bahay nila pinsan. Bigla po kaming nangilabot. Ako lang ba o nakakaramdam din kayo? Tanong po noon ni Lolo Manuel.
Mukhang may iba tayong kasama dito ah. Igme, ikaw yan di ba? Sigaw pa agad noon ni Lolo Manuel na talagang nagulat po ako. Akala ko okay na po yung lahat eh. Pero muli pa pong sumigaw si Lolo Manuel. Kaya kita hinamon kanina dahil alam kong aswang ka talaga. Kaya nga ayaw mong gawin yung pinapagawa sa'yo kanina di ba? Sigaw pa po nito. Tapos kinausap naman niya yung pinsan ko. Alam mo ba, iho? Yan ding si Igme, yung unang nagpakalat ng balita na aswang yung tatay mo. Kahit hindi naman totoo. Hindi lang siya pinatulan ng tatay mo. Pero duda na kami ng tatay mo na talagang aswang, yang si Igme. Wika pa ni Lolo Manuel noon sa pinsan ko. Iniilaw-ilawan ko lang yung paligid nung biglang merong nahagip yung ilaw ko sa may damuhan. Ngunit bigla naman yung tumalon. Mabilis. At tumalon yon hindi sa pinsan ko o sa akin, kundi kay Lolo Manuel. Parang tao sa una pero hindi. Malayo. Mukha lamang tao ang kanyang anyo. Pero parang mas malapit yon sa hayop kung kumilos. Sinakal po nito agad yung matanda. Na parang gusto niya po agad na patayin. Ngunit nagawa po siyang saksakin ng pinsan ko. Habang dinudumog po nito si Lolo Manuel. Hindi pa nga po ako nakapag-isip pero nagawa na po yon ng pinsan ko. Talagang matapang din po kasi itong si pinsan. Nasaksak po niya sa likod. Gamit ang isang maikli lang naman na patalim. Dala-dala pala niya iyon. Nung ginawa yun ng pinsan ko, hindi na po niya nahugot yung patalim. Dahil talagang malakas rin po yung aswang na iyon. Binitawan ng aswang si Lolo Manuel. Tapos yung pinsan ko naman yung kanyang pinagbabalingan. Kaya ibinato ko po sa kanya yung hawak kong flashlight. Sabay narinig na rin po namin noon na sumisigaw yung tatay ko. Kung ano bang nangyayari habang patakbo po ito doon. Dahil tulad ng sabi ko, hindi pa kami nakakalayo sa bahay nila pinsan. Alam namin ikaw yan, Igme. Kung ako sa'yo, tumakas ka na at papatayin ka talaga namin dito. Isigaw pa noon ni pinsan na nakadampot na nga rin ng kahoy na putol at ng isang may kalakihang bato. Papalapit na rin yung tatay ko. Kaya bago pa man merong mangyari talagang mas masama, umalis na nga rin po yung aswang na yon. Agad naming tinulungan si Lolo Manuel. Nematay po kasi yung matanda dahil sa pagkakabagsak nito sa lupa nung dinumog siya. O baka sa pagkakasakal. Talagang nawalan po ito ng malay na medyo kinabahan pa nga po kami. Pero mabuti na lang at nagkamalay naman po ito agad. Ilang sandali pa. Sinabi namin kay tatay na inatake kami ng aswang. At ang duda namin ay si Mang Igme. Pupuntahan pa nga sana namin yun Pero yung pinsan ko na po mismo ang nakiusap na wag na raw. Lalo at problemado pa nga raw siya sa pagkamatay ng kanyang ama na hindi pa man naililibing. Kaya mas makakabuti daw na umiwas na muna kami para din sa aming lahat. Ngunit hindi napigilan ng pag-iwas naming yon yung pagkalat ng mga bali-balita tungkol kay Mang Igme. Nakarating yon sa ibang kababaryo at siya naman yung binansagang aswang sa aming baryo ng panahon na yon. At sa pagkakataon na ito ay hindi lamang bintang lang dahil alam po naming totoo. Kung hindi po yon totoo, edi sana hindi siya umiwas. At sana rin hindi po ito umalis sa baryo namin. Mga ilang buwan lamang yung nakaraan pagkatapos nun. Totoo lang po talaga yon. At sa tuwing bumabalik po dito si Mang Igme para magbakasyon sa kanyang mga kamag-anak, muling nabubuhay ang mga kwento tungkol sa pagkaaswang nito. Hanggang dito na lang din po at maraming salamat. Magandang araw sa inyo, Sir Dan. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Ella. Nakatira dito, sa isa sa mga probinsya, sa isla ng Panay.
Gusto ko lamang pong ikwento sa inyo ang aming naging karanasan ng asawa ko na tawagin po naming Ramon tungkol sa mga aswang. May narinig na rin po akong kwento dati na medyo hawig nito. Kaya nga po nakumbinsi ako na ipadala rin itong kwento ko. Nang mga panahong yon, 3 buwang ipinagbubuntis ko po yung ikalawa naming anak. Dahil may trabaho na rin po yung asawa ko. Madalas po kaming naiiwan ng panganay naming anak sa bahay namin. Nasa 4 na taong gulang pa lang po noon yung panganay namin eh. Isang pagkakataon, nagpaalam yung aking asawa sa akin na gagabihin daw ito. Niyaya kasi kami ni boss dahil karawan daw niya. Kaya baka gabihin ako ng uwi ah. Nahiya naman kasi akong tanggihan yung imbitasyon niya. Wika pa nga po nito sa akin. Napatango na lamang ako noon sa kanya ng mga oras na yon. Mauuna na ako. Sisikapin kong makauwi bago mag-alas 8 ng gabi. Dagdag pa nga po niya at nagpaalam ng aalis. Mag-ingat ka ah. Wika ko naman po rito. Bago nga siya tuluyang umalis noon, ay pinagsabihan pa niya akong huwag kalimutang isara ng maigi yung mga bintana at pati na rin yung mga pinto ng aming bahay. Saktong nakaalis na nga po ito noon. Nagising naman yung panganay naming anak. Hinanap nito ang kanyang ama. Kaya sinabi kong umalis na ito. Ipinagtimpla ko na lamang ito ng kanyang gatas. At habang nagtitimpla nga ako noon, ay nagsalita yung aking anak. Ma, meron po akong napansin kagabi sa kisame ng kwarto natin. Wika pa niya habang nakatingin sa akin. Kasama po kasi namin itong natutulog sa aming silid at napapagitnaan pa namin siya ng aking asawa. Dahil sa kuryosidad ko tungkol sa sinabi ng aming anak, ay tinanong ko nga siya kung ano nga ba yung kanyang napansin. Para po kasing merong maliit na sinulid sa may kisame, mama. Tugon pa nga po ng bata sa akin noon. Dahil hindi ko lubos na maintindihan noon kung ano nga ba yung kanyang ibig sabihin. Pinagsabihan ko na lamang siyang wag nang pansinin pa ang bagay na kanyang nakikita. Dahil baka bunga lamang yon ng kanyang imahinasyon. Napatango na lamang din ito sa akin bilang pagtugon. At kinagabihan nga po noon, mga bandang 7:00 ay hindi pa rin nakakauwi yung asawa ko. Naisarado naman namin yung bintana, pati na rin yung mga pinto. Nakailang ulit ko pa nga pong tsinek kung talagang naisara ko. Kaya kahit papano ay kampante naman ako ng mga oras na yon. Nasa silid na kami ng mga oras na yon at nakahigaan na rin sa aming higaan. At nang maramdaman ko nga noon yung pagod at pati na rin yung antok, hindi ko na nga napigilan pang mapaidlip. Nagising na lamang ako nang makaramdam ako ng pagyugyug ng aking anak. At nang iminulat ko nga yung aking mga mata, nakita ko yung aking anak na nakaupo malapit sa akin. Kaya agad akong napabangon nang mapansin kong tila natatakot po ito. Ano bang problema? Bakit parang takot ka, anak? Nababahalang tanong ko rito. At hindi po ito sumagot. Bagkus ay napaturo po siya sa aming kisame. Napatingala rin ako noon, ngunit wala naman akong nakita roon. Ano bang meron sa kisame, anak? Tanong ko pa nga po ulit dito. May sinulid po kasi na umakyat. Tugon naman po nito. At ng mga oras po na yon, kumuha pa ako ng flashlight para ilawan yung kisame. Kahit nakita naman ito dahil sa ilaw. Gusto ko lang kasing siguraduhin kung meron nga bang sinuli doon. Gaya nga ng winika ng aking anak. Inilawan ko nga yung kisame noon ngunit wala naman akong nakikita. Subalit,
Nung tignan kong mabuti, meron akong napansin na maliit na butas na animoy kasya lamang po yung daliri ng bata. Pinagsabihan ko na lamang yung aking anak na matulog na lang at kung ano-ano pa nga yung kanyang nakikita. Gayong wala naman. Naisip ko ring sabihin na lamang sa aking asawa yung tungkol sa maliit na butas na nakita ko para maayos nga niya ito at nang wala nang makita pa roon yung bata na kung ano-ano, lalo na tuwing gabi. Wala nang nagawa pa yung bata noon kundi yung mahiga na rin. Hinintay kong makatulog ito. At nang makatulog na nga yung bata, nahiga na rin ako sa kanyang tabi. Ipipikit ko na sana yung aking mga mata upang matulog na rin. Subalit hindi ko nagawa pa. Dahil narinig kong may kumakatok sa pintuan. Kaya bumangon na lamang ako upang pagbuksan yung aking asawa. Hindi nga ako nabigo noon dahil yung asawa ko nga po yon. Kinamusta naman po niya kami. Kaya sinabi kong okay lang naman kami. At dumiretso na nga rin kami sa aming kwarto dahil tapos na rin siyang maghapunan. Nagbihis na lamang muna yung aking asawa. At nang matapos po ito sa kanyang pagbibihis, ay nahiga na rin ito sa aming kwarto. Mabuti naman at tulog na itong anak natin. Sabi pa nga po nito. Himbing naman noon yung aming anak sa kanyang pagtulog. Hindi ko na nagawa pang sabihin sa aking asawa yung tungkol sa binabanggit ng bata na isang sinulid na bumababa at tumataas sa may kisame. Dahil alam ko, napagod na rin po noon yung asawa ko at medyo inaantok na. Kaya hinayaan ko na lamang po itong matulog ng gabing yon upang makapagpahinga po ito. Nang mga sumunod na araw, madalas na rin pong sabihin sa akin ng aking anak yung tungkol sa parang sinulid na maliit na kanyang nakikita tuwing gabi. At dahil doon, masinsinan ko nga po siyang kinausap noon tungkol sa bagay na iyon. Naisip ko na hindi naman siguro magagawa ng bata na magsinungaling. Kaya baka totoo talaga yung mga sinasabi nito. Sigurado ka bang sinulid yung nakita mo sa may kisame? Tanong ko pa nga po sa kanya noon. Tila nagdalawang isip naman po siyang tumugon sa akin. At nagulat na lamang ako nung napailing po ito na parang ayaw po nitong magsalita tungkol sa tinanong ko. Pero nagsalita pa rin po ito. Para po yung sinulid, Mama. Pero gumagalaw po yun eh. Nagmumula po ito sa butas na nasa kisame natin. At kapag nagigising po kayo o kaya ay gumagalaw, agad po yung bumabalik sa butas. Inosente namang kwento ng aming anak na parang hindi niya alam kung ano nga ba yung bagay na yon. Nakaramdam naman ako ng takot dahil sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung bagay na yon. Kaya naisip ko na lang na sabihin ito sa aking asawa kapag medyo nasa tamang oras na rin. Sige anak, ipapaayos na lang natin kay tata yung kisame ah. Wika ko lang po dito. Huwag mo nang isipin yun ah. Ikaw rin. Dagdag ko pa ngang sabi na agad naman po nitong tinanguan. Isang gabi, nang magkaroon nga kami ng pagkakataong makapag-usap ng aking asawa, sinabi ko nga sa kanya yung tungkol sa bagay na iyon. At ang sabi ko nga, pwede bang bukas bago ka pumasok sa trabaho, ayusin mo muna yung kisame sa ating kwarto? Tanong ko pa nga po rito. Nagtaka naman ito dahil sa sinabi ko. At tinanong pa nito ako kung ano yung kanyang aayusin, gayong wala namang problema roon. Meron kasing butas yung kisame.
Madalas ding nagrereklamo yung anak natin na meron daw siyang nakikitang parang sinulid na humahaba. Dagdag ko pa nga po noon. Tumango na lamang yung aking asawa sa akin. Sige, bukas kahit maaga akong aalis. Gagawin ko muna. Ayusin ko muna yung butas na sinasabi mo. Wika naman po nito. Nagpasa na lamang kaming matulog noon dahil mahimbing na rin yung tulog ng aming anak. Naging maayos naman po yung gabing yon. Hanggang sa akin na umagahan at pagkagising namin. Dahil nagmamadali yung asawa ko ay hindi na po niya naalalang ayusin pala niya yung kisame. Ginabi na rin po siya ng uwi ng araw na yon dahil abala raw siya sa trabaho. Hindi ko akalaing ng gabing yon makakaranas po kami ng nakakatakot na karanasan. Pinapatulog ko noon yung bata, ngunit ayaw po nitong matulog. Hindi ko nga rin alam pero panay po yung kanyang tingin sa may kisame. Pinagsabihan ko siyang wag nang isipin yung bagay na kanyang nakikita. Ngunit napapailing na lamang po yung bata. Pinilit ko siyang makatulog noon. At mabuti na lamang at nakinig naman po ito. Nang makatulog na nga rin po ito, naisipan ko na rin na mahiga sa kanyang tabi upang magpahinga. At dahil sa antok, nakatulog na rin naman kaagad ako. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog noon nang maramdaman ko na tila sumasakit yung aking tiyan. Bahagya akong gumalaw ng mga sandaling yon. Ramdam ko ring tila naninigas yung aking tiyan. Kaya hindi na ako nakatiis pa at napamulat na nga ako ng aking mga mata. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may napansin ako sa aming kisame. Ganon na lamang yung pagbalikwas ko nang maalala ko yung sinulid na sinasabi ng aming anak. Nang makabangon nga ako, napansin ko na bahagyang nakaangat yung aking tiyan. Napahawak pa ako sa tiyan ko noon nang may mapansin din akong tila likido roon. Hinawakan ko yon at ramdam ko yung init ng likidong yon. Dahan-dahan ko pang inamo yon para malaman kung ano nga ba yung bagay na yon. Ngunit napaduwal ako nang maamoy ko ang isang malansa at mabahong amoy ng likidong yon. Dali-dali rin akong nagtungo sa kusina upang hugasan yung aking kamay, pati na rin yung aking tiyan. Lalo at medyo malapot po yon, na animoy laway pero kakaiba. Habang naghuhugas ay napapaisip ako kung saan nga ba yun ang galing. Ngunit wala akong maisip ng mga sandaling yon. Hanggang sa maya-maya pa, sumagi naman sa isipan ko yung tungkol sa malasinulid na bagay na malimit na nakikita ng aming anak. At noon din, pumasok po yung ideya sa aking isipan na labis na nagbigay sa akin ng takot at pagkabahala. Hindi kaya laway ito ng aswang? Wika ko pa nga po noon sa aking sarili. Hindi ko nga rin alam kung bakit naisip ko yon. Subalit alam ko na hindi yun malabo. Gayong buntis nga ako ng mga panahong yon. At naalala ko kasi yung sinabi ng manugang ko noon tungkol sa mga ganong nilalang. Na meron daw talagang mga ganong aswang. Nung gabing yon, sinubukan ko nga pong takpan muna yung maliit na butas sa aming kisame. Bago ako bumalik sa aking pagkakahiga at para makatulog na rin. Hanggang sa mag-umaga noon, naging tuloy-tuloy naman yung tulog ko. Hindi ko nga naramdaman noon nung umuwi na yung aking asawa. Lalo at meron naman po itong susi sa pinto. Hapon na nang makausap ko po yung aking asawa nang makauwi po ito. At nung kinabukasan nga po, maaga na rin po noong nakauwi yung aking asawa. Hapon pa lang po ay nakauwi na po ito. Sinabi ko nga sa kanya yung mga nangyari, kaya nagulat po ito. Huwag ka nang mag-alala.
Dahil lahat po ng mga nangyari ay talagang inisa-isa ko na sabihin dito. Pero binawi ko rin po agad yon para hindi po siya mangamba. Huwag ka nang mag-alala. Tinakpan ko na rin yung butas sa kisame. Kaya hindi na siguro maalis yung nilagay ko roon. At baka wala nang makita mula roon yung ating anak. Wika ko pa sa asawa ko. Napatango na lang din po ito sa akin. Inakala ko talagang hindi na rin makukuha yung nilagay ko roon. Ang hindi ko alam noon, wala na pala yung bagay na nilagay ko roon na hindi ko lang namalayan. Nang gabing yon, mahimbing kaming natutulog. Nung makaramdam ulit ako ng pananakit ng aking tiyan. Nasa kalagitnaan kami ng pagtulog noon nung malimpungatan po kami ng aking asawa dahil sa mga pagsigaw ng aming anak. Nang magising ako, ramdam kong may mainit na kung ano sa aking puson. Nang tignan ko po yon, nakita ko ulit yung malapot na likido roon. At bigla akong nakaramdam ng takot. Sa pagkakataong yon, sigurado na talaga akong laway po yon. Kahit medyo kakaiba po yon, at medyo kakaiba rin yung kulay. Binalingan ko ng aking atensyon yung aking anak at nakita kong nakatitig po ito ulit sa kanyang kamay. Tinignan ko yung kamay nito at napansin ko na namumula po yon. Ano bang nangyayari sa kamay mo? Tanong ko pa nga po rito. At itinuro niya yung kisame habang takot na takot ang kanyang mukha. Dali-daling bumangon yung aking asawa at saka tinignan yung kisame namin. Kumuha naman ako ng pamunas at pinunasan muna yung aking puson at inasikaso ko yung aming anak. Narinig ko na lamang na napamura noon yung aking asawa. Kaya napatingin ako sa kanya. Mabilis siyang kumilos at kumuha ng pantapal sa butas na nasa kisame. Hindi siya tumigil sa kanyang pagmumura ng mga sandaling yon. Tinakpan ko na lamang yung tenga ng aming anak para hindi nito masyadong marinig yung pinagsasabi ng kanyang ama. Dito lang kayo ah. Huwag kayong aalis dito ah. Seryosong sabi po nito bigla. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon. At lumabas nga siya ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung kaya inasikaso ko na lamang yung kamay ng aming anak na noon ay patuloy na namumula. Tinanong ko pa nga po ito kung masakit ba. Kaya napatango naman po ito. Ano ba kasing hinawakan mo? Nag-aalalang tanong ko pa nga po noon sa bata. Mama, nakita ko po kasi yung tila sinulid na bagay na nasa puson mo. Dahil po doon, hinawakan ko nga po yon upang tanggalin sa pagkakadikit sa iyong puson. Pero ang init po nun, nung hinawakan ko yon, at napakalagkit, bigla rin po itong bumalik sa itaas, sa butas ng ating kisame. Sagot naman noon ng aming anak. Ganon na lamang yung kaba ko nang marinig ko yon. Napayakap na lamang ako sa kanya. At sinabihan siyang magiging maayos din yung lahat. Nasa ganong sitwasyon nga po kami nang marinig ko ang sigawan sa may labas ng bahay. May mga tao na rin po noon ang narinig kong nag-uusap roon. At hindi pa rin po kami lumalabas hanggang sa pumasok po ulit yung aking asawa. Kaya tinanong ko nga po siya kung ano nga bang nangyayari. At nagulat ako nang sabihin niyang may nahabol daw silang aswang. Nakita raw kasi ng mga kapitbahay namin na parang may tao sa aming bubungan. Kaya sinigawan daw niya ito at nagulat na lamang ito nang mapansing tila hindi tao yung nasa bubungan namin. Dahil makintab raw yung balat nito na parang pinaliguan ng langis at namumula daw yung mga mata. Tila may sinisilip din daw yon. Kaya kinutuban nga siyang isang aswang
yung nilalang na iyon. Pinagsabihan ako ng aking asawa na huwag lalabas dahil hahanapin daw nila yung aswang, na noon ay mabilis nga raw na tumakas nang makita nitong marami ng tao yung dumating. Naiwan kami noon sa bahay habang hinihintay yung aking asawa. At makalipas nga po yung mahigit 20 minutos noon, bumalik na rin po ito sa bahay. At ang sabi po nito, hindi na namin nahuli yung nilalang. Pero sigurado akong hindi na ito babalik pa dahil nasugatan siya ng isa nating kapitbahay. Wika pa nga ng asawa ko. Hindi na rin po ito natulog ng gabing yon dahil sumama po siya sa iba naming kapitbahay na nagbabantay-bantay sa labas dahil baka bumalik pa nga yung aswang. Dahil nga po sa nangyaring yon, hinayos po ng aking asawa yung aming kisame. At pati na rin po yung mga kapitbahay ay nagbabantay-bantay po tuwing gabi. Simula naman po noon, hindi na rin nagrereklamo yung aking anak na may nakikita itong kung anong sinulid doon sa itaas. Paminsan-minsan po ay nakakarinig pa rin kami noon ng mga paghuni. Pero hindi na po kami nakaranas na talagang inaatake kami. O meron kaming mga nakikita. Kampante na rin naman po kami dahil wala nang butas yung aming kisame. At pinatibay rin po namin yung paligid ng aming bahay. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po. Shoutout nga po pala sa mga taga-suporta natin ito kay Kim J.E., kay Hazel Fiesta, Marieta Chodoro, Sonia S., kay Matamis Mahaba Masarap, kay Vincent Romarate, Richmar Austria, Hayrain Led, Ledo Amancio, Joanna Espinosa, Arlene Besa, Jilia Martobalde, Julio Mercado, kay Mila T., Maria Cristina, kay Edwin Vera, kay April Joy Palek, kay Michelle Villarreal Uwakan, Edmund Vargas, Connie Regon, kay John Selter Uy, kay Rahaisa de Mesa, kay Aaron Navarro, Nessa Alemania, kay Julie Parcon, Mary Asilar, Regan Macheco, kay Sparedrill Chrome, Michelle Cedron, Adrian Ramos, Robilin Alba, Raymond Aligora, Jacqueline Sevilla, Richmar Austria, Jessel May Libuon, April Comia, Nikki Jamjam, kay Gianni Christopher Kenti, kay Cristaling, kay Jobert Dayon, kay Syra Jacat, kay Aisel Gumban, Ronaldo Cabansag, kay Rosendi, kay Bogols TV, kay Ren Simbahan, Levi Blanca Flor, Vincent Colobong, Daisy May Bersaga, kay Ariel Arbiol, kay Ricky Domingo, kay Juan Bonifacio, kay Rans Modenianan, Imelda Reyes, kay Kitty, kay Mr. Cools, kay Lady Warrior, kay Rese Madrid, Nalia 15 Evangelista, Romeo Kalimutan, Maria Daisy Manggi. Yan lamang po at maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Binabati ko yung lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin niyo akong Austin. At isa nga sa masugid mong tagapakinig. Taong 2004 ay nawalan ako ng trabaho matapos magsara yung pinapasukan naming panaderya. Doon sa Malate. Dahil sa may ama at ina kong binubuhay at mga kapatid na pinapaaral, ay hindi pa ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kaya naman pinilit kong mamasukan sa iba't ibang proyekto sa lugar namin noon. Pero dahil hindi ko nga kaya yung mga pag-construction o kung anumang pagkakarpentero, ay napilitan na lang akong umuwi sa probinsya ng pinsan kong tawagin nating Ador. Doon sa probinsya ng Quezon. Hindi ko na lang siguro papangalanan yung lugar na aming tinuluyan upang maiwasan nga yung mga negatibong konotasyon sa lugar. Kahit papano ay medyo na-develop na rin po yung lugar na yon sa panahon ngayon. Ngunit nung naganap po yung kwento kong ito, ay medyo may kasukalan pa yung lugar at talagang mapuno yung kapaligiran. Maswerte ako dahil yung pinsan ko palang si Adora isang matadero sa palengke nila at nagawa nga nito kung may pasok bilang tindero ng isda.
Bagaman malayo sa bahay nila yung palengkeng pinagtatrabahuhan ko, ay hindi ko na ngayon inisip pa. Dahil kumikita naman ako ng pera. Kung hindi niyo po na itatanong, ay magaling naman ako makisama sa lahat ng uri ng tao. Mapababae man o lalaki. Ay kayang-kaya ko namang makibagay. Kaya naman mabilis kong nakapalagayan ng loob yung halos lahat ng mga tao doon sa palengking pinapasukan ko. Doon sa palengking yon ay may nagpapagala-galang pulubi na kung tawagin nga nila ay Lucrecia. Ang sabi pa ng ibang taga-palengke ay may sakit daw yung ali sa pag-iisip at umaakto raw itong weirdo na kanilang kinakatakot. Kaya naman pinipilit siyang iwasan ng mga tao roon. Sayang at may itsura pa naman sana ito. Dahil kahit na pulubi nga ito ay makinis naman yung kanyang morenang balat at kulot rin yung kanyang makintab na buhok. Biro ko nga sa ibang kalalakihan doon noon ay liligawan ko itong si Lucrecia kung matino lamang ito. Ayon naman sa amo kong tawagin nating Ninang Flor, ay may pagkakataon daw na parang matinong kausap yung aling ito. Dahil kaya raw nitong masagot yung mga mahirap na mga tanong. At updated rin daw ito sa mga bali-balita sa lugar namin doon. Kaya minsan ay napapaisip nga talaga ako kung tunay nga bang may katok ito sa ulo o nagpapanggap lamang. Sa pagtatansya ko ay wala pang 40 itong si Lucrecia nung mga panahon yon. At aliwas sa ibang nagsasabing lagpas 50 ng araw yung ali. Pero yung isa nga sa mga bagay na talagang gumugulo sa akin noon ay ang kakaiba at pambihirang amoy nito. Ayon sa ibang nakakaamoy ng babaeng yon. Kung minsan daw ay parang amoy itong mabaho at nabubulok na karne. Sa katunayan, tuwing dumadaan nga ito sa aming harapan, ay gano'n na lamang yung pandidiri namin dito. Dahil sa kanyang amoy. Madalas raw itong may hila-hilang sako na siyang pinagbibintangan nga ng mga taga-palengke na doon ang gagaling yung mabaho at nakakasulasok na amoy. Ilang mga kabarangay na rin daw yung nagtangkang kumuha ng kanyang dalang sako at gano'n na lamang yung pandidiri ng mga tanod nang mabuksan yung laman ng sakong hatak-hatak nito. Ayon pa sa kanila, katawan daw ng mga patay na hayop yung daladala nito na labis na kinakatakot ng mga taong nakarinig. Madalas rin daw siyang nakikitang tumatambay at palipat-lipat ng pwesto sa pamilihan. Habang may hila palaging panibago na namang sako na may mabahong amoy. Kaya nga siya kinakatakutan ng mga bata. Isang gabi ng mga bandang 6 habang papauwi kami ni Ador galing sa palengke ay namataan nga namin itong si Lucrecia sa pinakakanto kung saan wala masyadong dumadaang tao. Habang papalapit nga kami sa kanyang direksyon, ay sumimo yung mabahong hangin na nanggagaling sa kanya na labis nga naming ikinaduwal. Kaya naman nagalit nga yung kasama ko at buong tapang niyang sinigawan yung nananahimik na pulubi. Mabahong pulubi, maligo ka naman. Parang may tao namang magkagusto sa'yo, hindi yung ganyan. Mas mabango pa yata sa'yo yung tayo ng kalabaw eh. Galit namang sigaw ni Ador noon sa nakaupong pulubi. Hindi na sana kami papansin ni Lucrecia ng mga panahon yon. At hahayaan na lang sana kami nitong dumaan nang biglang tumindi nga yung amoy nito. Dahilan para pagmumurahin nga siya ni Ador. Ilang masasakit na mga salita na naman yung pinakawala ni Ador noon. At direktang sinabi sa babae. Yung kung ano-anong masasakit na mga salita na siyang ikinagalit naman ito. Dahilan upang dahan-dahan nga itong kumilos at tumarap sa amin. Sa puntong yon ay tila unti-unti na nga kaming pinasok ng sindak at kaba nang makita yung itsura ng babaeng pulubi. Yung bang tipong tuloy-tuloy sa kanyang pagsasalita pero bigla na lamang itong napatigil matapos ngang makita yung weirdong kinikilos ni Lucrecia. Halos panawan kami ng ulirat nung mga sandaling yon. Nang bigla kaming habulin ito nang nakadapa na para bang isang hayop. Grabing takot yung aming nararamdaman noon at halos maghumiyaw kami sa takot nang gawin niya ito sa napakabilis na paraan. Alam naming hindi normal yung kanyang ginagawang pagtakbo. Kaya naman wala kaming lingon-lingon na nagtatatakbo ng dire-diretso hanggang sa may makasalubong nga kaming grupo ng mga tanod na nagpapatrolya sa lugar. At nang sabihin namin sa kanila yung aming mga nakita,
At sa kung papaano nga kami hinabol ng babaeng pulubing yon, ay pinagtawanan lamang nila kami at iniwang tila kami pa nga yung may problema. Dahil doon ay pinagkibit balikat na lang namin ito at dumiretso na nga kami papauwi sa bahay nila Ador. Sa takot ko ng gabing yon, ay buong magdamag nga akong gising at nagmumuni-muni. Pinapahupa ko nga yung kilabot na aking nararamdaman habang si Ador naman ay nasa kahimbingan na nga ng kanyang pagtulog. Kinabukasan ay sinabi ko sa mga kaibigan kong matadero yung nangyari sa amin ni Ador. Nung habulin nga kami ni Lucrecia nung nakaraang gabi. Ganoon na lamang yung gulat namin nang malaman naming may usap-usapan na rin daw pala na totoong may lahing aswang itong si Lucrecia. At ilang ulit na rin daw itong inireklamo, ngunit dahil naawa nga yung mga tanod at ibang mga tauhan ng barangay sa kanyang sitwasyon, ay hinahayaan na lamang daw nila ito at pinapalagpas nga yung mga report na wala naman daw basehan. Ayon din daw sa mga chismis sa palengke, ay binansagan daw na aswang itong si Lucrecia dahil mahilig daw siyang kumain ng mga hilaw na pagkain tulad ng pera-perasong karne ng baboy na tinatapon at mga ulo o iba pang parte ng manok na patagong nahuhulog sa mga lagayan. Kung minsan naman daw ay mga lamang loob ng isda yung tinitira nito. Basta daw may amoy o bahid ng dugo ay walang pagdadalawang isip niya itong kinakain. Isang madaling araw matapos naming magbaba ng mga banyera ng isda, ay nagpunta nga ako sa likod na bahagi ng palengke upang manigarilyo bilang pangalis ng pagod. Nang bigla nga akong may naninaga na tila ba kung sinong naroon at may kung anong ginagawa. Sinubukan ko siyang sitahin noon, ngunit hindi nga nito ako pinansin. At sa halip ay tila ba nagbibingi-bingihan lamang ito. Nang papalapit na nga ako sa kung sino mang yon, ay dahan-dahan kong narinig yung mga naglalagatukang tila ba mga buto na kanyang kinakain. Dahan-dahan, baka mabulunan ka niyan. Mahina ko pang sabi noon na pilit kong kinukumbinsi yung sarili ko na walang kakaiba sa aking nakikita. Sabay kumapit nga ako sa balikat nito. Naggusto ko nga siyang humarap sa akin. Tumigil naman ito at dahan-dahang humarap. Nung unti-unting mahagip ng liwanag ng poste yung itsura nito habang nakaupo siya sa isang sulok, ay ganoon na lamang yung takot ko nang makita si Lucrecia na puro dugo nga yung bunganga at namumula na yung mga mata na talaga namang titig na titig at nanlilisik sa matinding galit. Dahil sa pagkakaabala ko dito sa kanyang pagkain. Dahan-dahan akong napatras habang lumulunok ng laway sa nanunuyo kong lalamunan. Nais ko sanang humingi ng tulong dahil nagsisimula nang ang gumapang papalapit sa akin yung babaeng yon habang dinidilaan nga nito yung kanyang duguang bibig. Sa puntong yon ay hindi ko talaga mapaniwalaang baliw ito dahil sa kanyang mga inaakto. Nangakma na nga akong susugurin ng nilalang ay magkakasunod namang busina ng mga sasakyan yung umalingaw-ngaw sa buong palengke, dahilan upang matakot nga ito at mabilis na tumalon doon sa bakod palabas ng palengke at nagsuot doon sa matataas na talahib sa kabila nito hanggang sa tuluyan nga itong nawala sa aking paningin. Nakahinga lang ako ng maluwag noon at muling bumalik sa loob upang muling tulungan yung aking mga kasamahan. Nanlalambot man yung tuhod ko dahil sa takot noon kay Lucrecia, ay hindi ko pa rin po ito pinahalata sa aking mga kasama dahil paniguradong magiging tampulan na naman ako ng tukso. Nag-alangan talaga ako nung sabihin yung mga nakita ko. Makalipas nga yung ilang araw noon, ay katakatakang nawala nga sa lugar namin si Lucrecia. Ang mga araw ay umabot ng linggo hanggang sa tila wala na yatang balita sa kanya. Kaya naman inakala ng ibang taga-palengke na lumipat na nga ito ng lugar na pinupuntahan. Kaya naman nakaramdam rin ako ng luwag sa aking dibdib na hindi ko na nga muling makikita pa yung babaeng sinasabi nilang aswang. Galing kami sa inuman ni Ador noon at ng isa pang kasama ng magkakasabay nga kaming umuwi. Dahil isa lamang yung barangay kung saan kami nakatira. Mga bandang 10 PM na rin po yun. At muli nga kaming mapadaan sa lugar malapit doon sa tapunan ng mga basura. Matino pa naman ako ng mga oras na yon dahil hindi pa naman ako lasing. At may umagaw nga bigla ng aking atensyon
sa isang madilim na sulok sa may bahaging yon. Kinurap-kurap ko pa nga noon yung aking mga mata nang mapansin ko na tila ba may gumagalaw sa parting dulo sa may gawin ng nakasalansang tumpok ng mga basura. Noong una ko nga itong makita ay nakala kong ligaw lamang na hayop yon at naroon lamang at nanginginain, pero nang makita kong parang may umiilaw sa bahaging yon ay pinakasipat ko nga yun ng maigi upang makita ko kung ano ba talaga yon. Pare, para ka namang tanga. Tinatakot mo na naman yung sarili mo. Saad pa nga na Ador sa akin noon. Hindi ko ito pinansin. Pati na rin yung isa pa naming kasama, kung ano man yung kanilang mga sinasabi. Bagkus ay tinuloy ko pa nga yung pagsipat sa kung sino ba yung naroroon. Nung mahawi nga yung mga ulap at lalong lumiwanag yung ilaw na nagmumula sa buwan, ay halos panawan kaming tatlo ng ulirat nang makita yung nakakatakot na nilalang na sa unang tingin pa lang ay nakilala kong si Lucrecia. Mabalasik yung anyo nito at may malademonyong pagmumukha na talaga namang nagpatakot sa amin. Meron nga itong kinakain na tila aso habang nakalaylay sa bunganga nito yung mga lamang loob ng kawawang hayop. Nagbabaga rin yung mga mata nitong kulay pula habang patuloy nga itong nag-aangil. Kami naman ay naistatwa sa aming kinatatayuan noon dahil sa labis na kaba. Tulad nung una, ay dali-dali kami nitong hinabol ng ubod ng bilis. Kaya naman nang makita naming magkakasama na papalapit na nga ito, ay tila nagsipagsingaw yung tama ng alak sa aming sistema. At nagunahan nga kami sa pagtakbo. Halos maganda buhol-buhol nga yung aming paa. Makatakas lamang sa nilalang na yon. Sa takot ay doon na nga kami nagpalipas ng gabi sa bahay ng kasamahan namin. Dahil sa takot na muling sundan at habulin ni Lucrecia. Total ito nga yung bahay na pinakamalapit. At yung bahay nila Ador ay mga 1 kilometro pa yung layo sa kanila. Kaya hindi na nga namin sinugal pa. Mabuti na lang noon at nagawa naman naming makatakas sa nilalang na yon. Kinabukasan ay naging usap-usapan nga yung ginawang pagtangkang paghabol sa amin ni Lucrecia. Dahil kumalat po agad yung mga kwento noon. At dahil doon, ay ilang linggo po siyang pinaghanap ng mga barangay tanod sa lugar namin. Binabantayan din siya sa palengke, kung saan nga ito laging pumupunta. Upang madaling matugis ito, ay minabuti ng kapitan sa lugar na gumawa ng pagpapatrolya tuwing gabi. Pero bigong mahanap ng mga taong nakilahok si Lucrecia. At umabot na nga yun ng ilang linggo. Hanggang isang araw noon, ay umugong yung mga balita sa aming lugar. Napatay na umano si Lucrecia. At natagpuan daw yung bangkay nito sa kabilang baryo sa may sagingan. Ayon pa sa kapitan ng aming lugar, ay pinagtangkaan daw kasi nito yung anak ng isang pulis doon sa kabilang baryo na noon raw ay nagdadalang tao. At nung maaktuhan daw ito ng pulis na umaakyat sa kanilang bubungan, ay hindi na nga raw ito nagdalawang isip pa na paputukan ito. Nagawa pa nga raw nitong makatakbo hanggang sa patuloy pa rin siyang pinaputukan ng pulis na yon. At doon na nga malamang nito ginugol sa may sagingan na yon yung kanyang mga huling panahon. Yun nga raw yung nakalap na balita ng aming kapitan. Ayon pa sa kanya, pinagtulungan daw yung ilibing ng mga tao dahil wala naman daw silang kilalang kapamilya nito. At kung meron man, malamang ay hindi rin ito aakuin dahil nga sa pagkatao nito. Mula po nun, ay naging matahimik naman yung pananatili ko sa lugar ni Ador at hindi ko na nga muling naranasan yung mga ganong bagay. Ito po yung kwento ko at maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Tawagin niyo akong Miguel, 27 anyos sa taga Mandaluyong. Isa po akong nurse sa isang private company sa parteng Ortigas. Medyo nakaka-stress po yung trabaho ko dahil panggabi po ako. Kaya naman halos kape po at yose na lang yata yung bumubuhay sa aking sistema.
para lang mairaos ko yung trabaho ko araw-araw. Kaya naman ang dumating nga yung linggo ng Semana Santa ay labis akong natuwa dahil sa wakas ay may ilang araw akong pahinga na plano kong gamitin sana para makapagbakasyon kahit saglit lamang. Mapahupa lamang yung stress na aking nararamdaman. Huwebes Santo po noon nang umalis kami ng jowa kong tawagin po nating Dina gamit yung kanyang kotse. Bagaman wala kaming malinaw na plano kung saan nga kami pupunta, ay tumuloy pa rin kami at nag-joyride na lamang. Bahala na kung saan nga kami dalhin ng aming mga paa, kung saan man kami mapadpad. Basta't magkasama nga kaming dalawa at makalimutan muna yung napaka-stressful na trabaho. Nga pala ay matagal na rin po nang mangyari ito. Mga ilang taon na rin, basta matagal na rin talaga. Habang nasa biyahe po kami noon, ay naisipan ni Dina na bumiyahe na lang kami papunta sa may south area. Sa kadila ng hindi masyadong matraffic doon at karamihan kasi ng mga tao ay pauwi at papunta pa lang ng kani-kanilang probinsya para sa mahabang bakasyon ng mahal na araw. Habang binabaybay nga po namin yung daanon, ay masayang-masaya kaming nagkukwentuhan at nag-uusap ni Dina. At naisipan na lang po namin bigla noon na sa Tagaytay na lang po kami pumunta. Ayon pa nga sa kanya, ay kakaiba daw yung lasa at sarap ng bulalo roon sa isang restaurant dahil may kung anong teknik daw yung ginagawa ng mga nagluluto doon upang lalong manuot yung lasa at sarap ng karne at sabaw ng bulalo na talaga namang pinipilahan. At dahil nga magaling yung pagkakadescribe ni Dina sa pagkain ay lalo nga akong na-excite noon nang matikman yung sinasabi niyang masarap na putahe. At syempre nakaka-excite rin yung mga biglaan naming desisyon. At dahil doon ay pinatakbo ko na nga ng mabilis yung sasakyan upang madali kaming makarating sa kainan na aming pupuntahan. Pagdating nga po namin doon sa Amadeo bandang pananghalian, ay may nadaanan kaming magagandang uri ng bulaklak at halaman sa gilid ng kalsada. Sa puntong yun ay naisip ko na nga yung aking mama na talaga namang mahilig sa mga ganong halaman. Gayon din po si Dina. Paniguradong magugustuhan nga ni mama yung mga yon. Panandalian kong hininto yung sasakyan noon sa may tabi ng kalsada at naglakad nga kami ni Dina palapit sa matandang nagbebenta. Saka nga kami nagtanong tungkol sa kanya sa kanyang tinitinda. Ito ba yung mga gusto nyo? Naku, may mga naka-order na kasi sa akin ito eh. At next week pa yung stock namin dito eh. Kung gusto ninyo, puntahan ninyo yung pinaghahanguan namin ng bulaklak at halaman. Saad pa nga ng matanda noon. At saan po kaya tong lugar? Mari ba naming malaman? Saad nga ni Dina noon. At tila ba interesado na malaman kung saan. Sa may paanan ng bundok ng Pico del Oro. Doon namin hinahango yan. May kalayuan lang ito sa main road pero sulit naman yung biyahe ninyo kung doon kayo magpunta. Bale, pinsan ko yung may-ari nun. Ibibigay ko na lang sa inyo yung lugar kung saan nga kayo pupunta. Kapag naroon na kayo, ipagtanong-tanong nyo na lang. Kilala naman kasi siya sa lugar. Nakangiting saad pa nga nito sa amin noon. Nung magkatinginan pa kami ni Dina ay sabay kaming napangiti dahil pareho naming naisip na pumunta nga doon sa lugar na sinasabi ng matanda. Baka marami tayong mabiling mga halaman doon. Maring mas maganda pa sa tinda ng matanda sa Amadeo. Paniguradong magugustuhan ni tita yan. Pati na rin ni mama. Bulong din sa akin ni Dina noon na masayang masaya. Walang pagdadalawang isip kong kinuha yung address ng pinsa ng tendera na itago na lang po natin sa pangalang Manang Lina. Kaya naman lubos nga yung aming pasasalamat sa tendera ng halaman tapos ay tumuloy na nga rin kami. Sa kainan kung saan kami nananghalian, ay talaga namang sulit yung pagdayo namin dahil yung bulalong kinain namin noon ay literal na ubod ng sarap. Mula sa baw hanggang sa mga gulay nitong kalahok. Ngunit dahil sa kagustuhan ni Dina na makapunta nga sa bundok ng Pico del Oro ay pinagmadali niya kung kumain kaya naman yung ibang mga putahe na hindi pa nga namin nagalaw ay pinabalot na lang niya at binaon na lang namin para may makain kami habang nasa biyahe papunta doon sa bundok. Mga bandang 2:00 ng hapon nang muli kaming bumiyahe papunta ng naturang bundok. Tinahak nga namin yung mahaba at magubat na daan papunta doon. At dahil wala pa namang mga Google Maps noon, ay literal kaming nagtanong-tanong kung paano nga matunton yung bundok ng Pico del Oro doon sa mga residenteng nadadaanan namin sa kalsada. Nung mapagawi nga kami sa isang tindahan sa may paanan ng bundok,
At nagtanong kami sa dalagitang bantay roon kung saan nga maaring matagpuan yung kubo ni Manang Lina. Kung kakilala nga ba niya yung matanda, ay laking gulat namin dahil kilala nga niya yung matanda at kilalang kilala daw yung ali dahil sa mga halaman itong binibenta sa lugar nila. Ngunit binalaan nga kami ng dalaga na wag nang tumuloy dahil wala nang tao doon sa itaas dahil maagang umuwi yung ali. At baka wala namang mag-entertain sa amin doon. Hindi naman ito pinansin ni Dina at sa halip ay dali-dali na nga niya kung niyaya papunta doon. Halos mga 30 minutos rin po yung aming naubos noon bago nga kami makarating sa nasabing tirahan ng ali. Dahil sa sukal ng daan at liblib nga yung naturang lugar, ay talagang medyo natagalan kami. Pero labis rin po yung pagkamangha namin sa kapaligiran dahil papasok pa lang kami sa bakuran ng kubo ng ali. Ay makikita na yung nagagandahan niyang mga halaman na tila ba nang akit sa kanyang mga customer upang bumili. Lalo nga nung dumungaw kami ni Dina sa loob ng bakuran. At doon ay nakita nga namin yung mga nagagandahang flower arrangement na hiwa-hiwalay sa bawat uri ng bulaklak at iba pang rare na mga halaman na mukhang doon lamang makikita at makukuha. Kaya naman dali-dali nga kaming sumigaw noon upang tawagin yung kung sino mang naroon. Ilang ulit namin itong ginawa pero wala na atang tao nung mga oras na yon. Tama nga yung dalagitang tindera na nagpaalala sa amin. Isa pa yan nung oras na rin po kami nakarating doon. Medyo padilim na rin yung kalangitan. Kaya ganoon na lamang yung aming pagkadismaya dahil wala nga kaming nabili na kahit ano man lang doon. Kaya naman nabuo nga sa isipan ni Dina yung isang masamang bagay noon. Dali-dali siyang kumuha ng isang malaking lagayang plastic sa gilid. At doon ay isa-isa po niyang isinilid yung ilang piraso ng mga halaman ng kanyang natipuhan. Sinubukan ko pa siyang pigilan noon. Ngunit hindi nga niya ako pinakinggan at sa halip ay naggalit pa ito. Nag-iisip ka ba? Alam mong malayo yung ating pinanggalingan. Ipagpapabukas pa ba natin to? Tsaka hindi pagnanakaw yung gagawin natin. Babayaran rin naman natin lahat ng mga ito, di ba? Sabi pa nga po nito. Wala naman akong nagawa ng mga sandaling yon kaya naman dumukot na lang din ako ng pera sa aking wallet. At iniwan nga ito sa may pinakatarangkahan ng bakuran habang bumubulong ng paumanhin sa nakakahiyang ginawa ng aking jowa. Nang makarami na nga si Dina sa mga nakuha niyang halaman, ay doon na nga kami nagdali-daling umalis. Kung gaano nga ako katakot sa aming ginawa ay sa namang kabaligtaran nung kay Dina. Dahil tila tuwang-tuwa pa rin po ito sa kanyang maling ginawa. Ngunit dahil ayaw ko rin makipag-away sa kanya, ay hinayaan ko na lang din ito at tumuloy na nga kami sa loob ng aming sinasakyan. Siyempre alam kong mali pa rin yon kahit binayaran din namin. Hindi rin namin alam kung sapat ba yung perang iniwan namin doon. Nung ini-start ko na nga yung kotse, ay may kung sino nga akong natanaw sa hindi kalayuan doon sa aming kinaroroonan. Kaya naman dito na nga ako nagsimulang kabahan ng matindi. Nung mapaandar ko na, ay buong bilis nga kaming humarurot papalayo sa lugar. Kabado akong nagpapalingalinga noon sa magkabilang side mirror ng mga sandaling yon. Habang si Dina naman ay masayang masaya dahil sa magagandang mga halaman niyang maiuwi sa amin. Habang binabaybay namin yung daan papunta sa main road, ay ganoon na lang yung gulat ko nang biglang may kumalabog sa bubungan ng aming sinasakyan. Sa sobrang lakas ng kalabog, ay grabe nga yung gulat naming dalawa sa kung ano nga ba yung nagdahilan ng ingay na yon. Bahagya akong binagalan yung takbo ng aming sinasakyan at pinakasipat-sipat ko kung ano nga ba yung may gawa ng ingay sa aming bubungan. Ititigil ko pa sana yung kotse, ngunit hindi na nga ako pinahinto ni Dina dahil ayon sa kanya ay baka meron lang daw na nagbato sa amin ng kung ano. At yun nga po yung aming narinig sa bubungan. Ayon pa kay Dina noon, ay baka meron din daw mga NPA doon at naghihintay lang ng mabibiktima upang nakawan o kung minalas-malas pa ay kanilang mapatay. At dahil sa ideyang yon, ay nakaramdam ako ng kaba kaya naman tinapakan ko nga yung sininador ng sasakyan upang lalong mapabilis yung takbo. Pero napakunot ako ng aking noo kung bakit para bang hindi kami bumibilis bagkus ay parang may pumipigil sa aming pag-arangkada. Dahil sa ramdam kong hirap nga yung aming sinasakyan. Sinubukan kong tignan yung likurang bahagi ng kotse. Ngunit talagang madilim nga yung kapaligiran sa labas kaya naman wala nga akong maninagan
nung mga sandaling yon. Dahil din sa matatayog na mga puno at halaman. Habang patuloy kami sa pag-andar ay tila ba lalong pabigat ng pabigat yung aming sinasakyan. Na halos tumatakbo na lang po kami noon ng 30. Kahit na baon na po yung pagtapa ko ng silinyador. Inabot na rin po kami ng gabi noon. Ganon na lang yung takot namin ni Dina. Nang sa pagsampa namin sa mismong main road, ay bumungad sa amin yung isang nilalang na mukhang aso. At may pares ng ubod na pulang mga mata na talagang nagbabaga sa dilim. Habang naglalaway po ito ng ubod ng lapot, kitang-kita rin namin ni Dina na nakakapit sa likurang bahagi ng aming sinasakyan yung nilalang na yon. At talaga namang pinipigilan kaming makausad. Sa takot naming dalawa, ay sumigaw kami ng sumigaw noon ng ubod ng lakas at sinubukan naming humingi ng tulong sa mga sasakyan na nadadaanan o nakakasalubong namin. Pero parang walang ibang nakakakita sa nakakatakot na nilalang sa likod namin. Bukod pa sa wala rin kaming gaanong nakakasalubong noon. Parang awa mo na, wag mong ihinto. Wag mong ihinto. Natatarantang sigaw pa sa akin ni Dina noon. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi mo sabihin ay wala akong planong huminto. Wala akong balak na ihinto to. Takot ko namang sigaw sa kanya noon. Nung napagtanto ng nilalang nalilipat kami ng daan na aming tatahakin, bigla po itong nagdadabog sa likuran na parang nais nitong sirain yon. Guni-guni lang natin yan. Guni-guni lang yan. Sigaw pa nga noon ni Dina. Pero alam ko sa sarili ko na hindi totoong guni-guni lang dahil talagang may nakakapangilabot na animoy hayop na nakatungtong sa may likurang bahagi ng kotse. Doon na nga ako napilitang ikabig nang makailang ulit yung manibela para subukang ilaglag yung kung anumang nilalang na yon sa kotse. Makailang ulit kong ginawa yon. Hanggang sa magpagewang-gewang na nga kami ngunit dahil sa may isang mahabang kurbada sa unahan, ay ganoon na lamang yung pagsisisi ko sa ginawa ko nung hindi ko na nga makontrol yung kotse at bumangga nga kami sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Nakapagpreno naman ako noon, kaya't hindi naman sobrang lakas ng pagkakabangga namin, buti na lang. Papaandarin ko pa nga sana yung kotse habang nagpapalinga-linga kung nasaan na nga ba yung nilalang na yon. Nang bigla namang may bumungad sa amin na matandang babae. Nakatakip yung buhok nito sa kanyang mukha at pati na rin sa kanyang dibdib. Pero wala po itong saplot. Ibalik niyo ang kinuha niyo. Sabi pa nga po nito habang nakatayo ito sa gilid ng kotse. Hindi nakapagsalita si Dina dahil sa takot. Kaya ako ngayong naglakas loob at mabilis na hinablot yung plastic na may mga halaman. Sabay binuksan yung bintana. Grabe yung kaba ko nung hinablot yun ng mabilis ng matanda. Sabay sumigaw nga ito na umalis na umano kami. Makailang ulit niyang sinigaw yon. Nakitang-kita ko pa nga sa side mirror yung nakakapangilabot nitong mukha. Bago nga ito tumalikod at umalis. Hindi na ako nagdalawang isip noon at pinandar ko ulit yung aming sinasakyan sabay pinatras at mabilis na pinaharurot. Siyempre bahagyang nayupi yung unahan ng kotse pero hindi naman malala. Iyak na lamang ng iyak yung nagawa ni Dina noon. Napag-usapan rin namin na itago na lang yung tungkol doon nung nakauwi na kami. Lalo at wala rin namang maniniwala kahit anong pangumbinsi pa yung aming gawin. Hindi rin namin alam kung sino ba talaga yung matanda. Kung siya nga ba yung may-ari ng bahay o ano. O baka kapitbahay lang o taga roon na nakita nga yung aming ginawa at nagkataong hindi pala ito normal. Hindi namin sigurado kung ano nga ba doon yung totoo. Kahit kailan na hindi namin malilimutan yung mga nangyari at nangakong hindi na babalik pa sa lugar na yon. Ito po yung kwento namin at maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito at paalam.